Nagkasugat-sugat yung kamay niya sa kakatakbo. De La Rosa seeks protection from Marcos. I am your constituent. Nagmamakaawa, mga kababayan kanina. Puro ang kalate nito, mga DDS. Hard yes, Janko says. Senate, last chance for BP to explain issues. Ito, i-replay ko sa inyo. Arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. Marapon pala yung ano niya. Was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016. Wearing a shirt and shorts, Senator Ronald Bato de la Rosa emerges from Senator Jingo Estrada's office as the Senate after spending a night there. Nagkuha na po. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mula dito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, Bicol Region, Philippines, to the world. Kasi mga maiinit na balita tayo na pag-uusapan ngayong umaga. Pinanghinaan ng loob, si Bato de la Rosa nagmamakwa na nanginginig sa takot. Nagkasugat-sugat yung kamay niya sa kakatakbo. De la Rosa seeks protection from Marcos. I am your constituent. Nagmamakaawa, mga kababayan kanina. Tulungan daw siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Puro ang kalate nito, mga DDS. Hard yes, Janko says. Senate, last chance for BP to explain issues. Sabi din sa balita, Nabotas Representative Toby Chanco has admitted that it was a hard decision to vote in favor of Vice President Sara Duterte's impeachment, as the House of Representatives has no moral authority to seek accountability when its own members are embroiled in issues. However, Chanco said during the Monday session that he agreed with moves to adopt committee report number 261 because the Senate trial is the last chance for Duterte to answer allegations against her. Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House. Dahil sa laki ng korupsyon, issues sa mga dating liderato ng House of Representatives sa akusasyon ng mali-malitang ninakaw nila at ng kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga, sabi po ni Chanco. Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Ito ang tanging naiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na binyo sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa isyu ng SALN. Nakarugtong sa isyu ng AMLAC at bank accounts. May mga tanong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunman, lumitaw ang isyu ng SALN, partikular na hindi pagdeklara ng cash on hand na nananatiling kailangang malinawan at ipaliwanag sa tamang foro. Tiklop tuhod, mga kababayan, si Bato de la Rosa sa weak leader na si President Bongbong Marcos. Naging kahiya-hiya siya. Napakayabang kasi. Ito ang balita. Senator Bato de la Rosa has appealed to President Ferdinand Marcos Jr. for protection following the International Criminal Court confirmation of an arrest warrant against him. Nagmamakaawa na siya. Una, pinagdududahan niya na hindi man totoo, kaya tumakbo daw siya. Baka piki daw yung warrant of arrest. Nag-release ng statement na authentic niya yan. Yung warrant of arrest pala, tama yung sinabi ni John Vic at saka ni Boying Rimulya pala, lumalabas, na nasilip na niya November 6, yung date, 2025, yun mismo yung pagsabi ni Boying Rimulya, may nasilip siyang digital copy. Sa interview, mga kababayan ng hindi interview, may programa siya sa DCRA. Yun nagsimula, nag-disappear bigla si Bato de la Rosa. So confirm na pala yun. Nakita ko niya. Ito yung statement, mga kababayan, ng ICC. Dali lang. Chamber 1 of the International Criminal Court. Sino ba to? Sabi dito, Pre-Trial Chamber 1. Pre-Trial Chamber 1 of the ICC unsealed an arrest warrant for Senator Bato de la Rosa, which had originally been issued as secret on November 6, 2025. Secret pero nasilip
ni Boying Rimulya. Biglang in-announce ni Boying, ito man talaga si Boying. Ba't kasi ina-announce ninyo? Ito, i-replay ko sa inyo. An arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. Marapon pala yung ano niya. Was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in 32 the Republic of the Philippines. yung mga The pinatay judges assessed the sa materials Davao. submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief. Ngayon, kini-question nila na dapat mula sa local court. Mamaya, i-share ko sa inyo yung mga legal opinion ng mga experts, legal experts, tungkol dyan sa mga palusot nila. Hindi po kailangan. So anyway, sabi dito, De La Rosa, who is currently under the Senate's protective custody, said this as he joined his supporters via video call during the gathering outside the Congress Upper Chamber building in Pasay City. So sabi niya, President BBM, I am a Filipino. I am your constituent. Nanawagan siya, wala kang personal na galit sa akin. Alam mo yan, sana naman bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. I am willing to die for you and for this country. Mahal ko kayong lahat. Sabi ni Bato, hindi ako atras. Anong di atras? Na nagtago ka nga dyan? Lumabas ka na ba to? Mahinanong kang mag-surrender kasi kung hindi, idadamay mo pa yung mga inosente na yung mga binabayaran dyan na mag-rally, mag-vigil, idadamay mo pang masasaktan. May nasaktan na nga, nag-commotion kahapon yung NBI at saka yung nadamay, yung taga-USAA, Sergeant at Arms, Senate, nagbalyahan. Bakit? May order yung NBI, may order din yung nagkakabanggaan ng order to protect you. Kita mo? So nag-aaway na tuloy yung mga authorities dahil sa'yo, hindi ka naawa sa mga authorities, nagkakasakitan sila dahil sa pagtatago mo. Sasabihin niya dito, hindi ako atras. Nagpapasalamat si Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na nagtipon sa labas ng Senado matapos umano itong subukang aristuhin ng NBI. Hindi ako atras para sa bayan. Anong para sa bayan? Nang inaboso ninyo po, bayan, mamamayang Pilipino, kaya nga ang kaso ninyo, crimes against humanity, your constituents, including children. Hindi ito pwede na mga rhetorics ninyo po na puro kasinungalingan. Pag kayo, okay yung magbanta. Pero si Digong, binantaan ng ordinaryong citizen na wala man capability na gawin. Nag-post lang, pinaaresto ninyo yung teacher kasi nagbanta kay Digong. Pero si Sara may capability to do it. Ibigay ko na sa inyo ito na mga balita. Handang ipatupad ang ICC warrant kapag may court order. Nakanda ang binuong task force ng pulisya na implementa ang warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa. May court order, international court pa. Pero sabi ni PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, ito'y oras na mag-issue ang isang court order batay sa koordinasyon ng Interpol at Philippine Center for Transnational Crimes. The PNP remains guided by existing laws and lawful directives in relation to the reported ICC warrant confirmation, sabi po ni Tuanyo. So ito yung statement, mga kababayan ng PNP.
In the event that a court order is issued based on coordination through the NCB, PCTC, in concerned authorities, the PNP will implement the appropriate contingency plans and necessary operational measures in accordance with due process in established protocols. The PNP remains guided by existing laws and lawful directives in relation to the reported ICC warrant confirmation. So hindi siya pinipuwersa ngayon. O ngayon, once na lumabas ang isang local court order, kasi yun ang gusto ni Bato de la Rosa, tingnan natin kung susurrender si Bato ng matiwasay. Yun ang sinasabi niya. I think nagsisik ng court order yung PNP mismo. Yan ang statement ngayon, pinaka-latest mga kababayan. O ngayon, ito yung panawagan ni Bato de la Rosa. Sa inyong lahat na nakikinig, yan, sa inyong lahat dyan nang nakikinig at sumusuporta sa akin, hindi ko ma-express yung aking pasasalamat sa inyo. Maraming salamat at nandyan kayo para sumuporta sa akin. Tulungan ninyo ako magdasal kayong lahat. We have to pray for God's deliverance. Walang ibang malakas dito kundi si Lord. Tama ka. Walang ibang malakas kundi si Lord. And you are praying for deliverance. Malapit na yung deliverance mo. Pakikinggan yung inyong panalangin sigurado. Yung deliverance, malapit na. Nagre-ready na sa Villarmor Air Base para sa pag-deliver sa iyo. I-deliver ka na, papuntang Dahig. Ito na yung hinihinging deliverance ni Bato. Kinausap niya through cellphone, video call. Senator, ano po yun? Huwag kayo magsawang sumubutan natin. Senator, ano po yun? Huwag kayo magsawang sumubutan natin. Ngayon, sabi dito, Bato holds up inside Jinggoy's office. Hanggang ngayon, binabantayan siya doon. Yan o. Sabi dito sa report ng Billionaire News, Senator Bato de la Rosa has remained inside the office of Senator Jinggoy Estrada amid an ICC warrant of arrest against him. Senator Bongo was also seen arriving earlier while tight security has been enforced on the Senate 6th floor. Hindi man pwede, mga kababayan, na magtago siya dyan ng habang panahon. Temporary lang ito. Ngayon, i-share ko ito, mga kababayan, na isang insight, legal insight, ng isang fiscal, si Fiscal EJ, para maintindihan po ninyo. Tama ba? Legal ba? Ayan, Fiscal EJ. Point of view. Can the Senate protect Senator Bato? Surrender versus sanctuary. Senate is a symbol of law, correct? Not a hiding place for those facing justice. Correct. There's a lot of noise about whether a sitting senator can be arrested due to an ICC warrant. Does he have immunity? Can he hide inside the Senate? May immunity siya, pwede daw siya na magtago dyan, makinig kayo. Number 1, sabi niya, direct surrender under Republic Act 9851. No local court needed. Hindi kailangan yung local court. Kaya tingin ko, yung pinalabas na statement ng PNP, pangkuan man lang yon, pakalma. Pinapakalma lang, ayusan niya. Pwede niya ako rito. Maya-maya yan, sabi ko, hindi man ito pa tatagalin. Tulad na maghapon, ma-i-deliver yan. Malamang sa malamang. Yung Supreme Court, petition, hindi din. Ginawa nila yon si Bato mismo. Panahon ni Digong, history is repeating itself. Panahon ni Digong, ang tumakbo sa Supreme Court para kumuha ng TRO, harangin yung pag-deliver kay Digong, si Bato mismo, kasama si Torion.
Ngayon, si Torion uli tumakbo sa Supreme Court. Malamang sa malamang. Ang ibig bang sabihin, immediately, magko-convene yung Supreme Court para aksyonan, special na tao si Bato, hindi nga special si Digong. Newly installed Senate President Alan Peter Cayetano insists that the warrant needs to be validated or localized by a Philippine court. That is incorrect. That is wrong, sabi ni Fiscal EJ. So under Section 17 of Republic Act Number 9851, sabi ni Fiscal EJ, Philippine authorities may directly surrender, since the ICC is a tribunal and not a foreign state. We don't need a lengthy trial here. Just to recognize the warrant, the executive branch through the DOJ or law enforcement can facilitate the surrender directly to The Hague. If there are questions about validity of the warrant, meaning if the evidence is weak or the procedure was wrong, hindi po local court ang magdidesisyon. Correct. Since the Philippine court did not issue the warrant, it has no jurisdiction to quash it. Any legal challenge regarding the warrant's validity must be filed directly with the ICC in The Hague, not in Manila or Quezon City. Sa dahig sila magpipetisyon yan. Unang-una, hindi nila nire-recognize yung dahig. Since the Philippine court did not issue the warrant, hindi niya pwede na walang jurisdiction to quash. The only thing a local court might do is to confirm the existence of the warrant. Pero honestly, the executive branch can confirm this easily. If the DOJ receives an official communication from the ICC, confirmed na agad yan. There is no need for a full-blown judicial process just to check if a warrant exists. Kinonfirm na ng ICC mismo. So ito lang po, kaya naglabas yung PNP ng statement, pampakalma lang yon. Number 2, the Senate is not a sanctuary. Mali ang paniwala na ang Senado ay isang safe house. Under Rule 113, Section 11 of the Rules of Criminal Procedure, authorities have the right to break into any building on or enclosure. So pwede siyang purisahin na doon. Maya-maya, pupurisahin na yan. Tingnan natin kung yung pagbabanta niya na magkakamatayan daw. Pagbabanta ni Robin Padilla. If an officer is refused to admittance to a building where the person to be arrested is located, they can break in after announcing their authority and purpose. So kung may warrant, pwedeng pasukin ng mga otoridad ang kahit na anong gusali, kasama ang Senado para isilbi ito. Yan po ang katotohanan yan. Walang building sa Pilipinas ang mas mataas pa sa kapangyarihan ng batas. Correct. Wala. Parliamentary immunity does not apply, sabi po ni Fiscal EJ. Under Article 6, Section 11 of the Constitution, lawmakers are only immune from arrest for offenses punishable by 6 years. Under Article 6, Section 11 of the Constitution, lawmakers are only immune from arrest for offenses punishable by 6 years or less. The crimes handled by ICC, crimes against humanity, can carry penalties of 30 years to life imprisonment. In short, walang immunity dahil napakabigat ng paratang. Official capacity is not an invisible shield. The Senate is a symbol of the law, not a hiding place for those facing justice. Yan ang paliwanag ng matinong piskal. Tingnan ko to. Mensahe niyo po para sa mga nandito sa labas ngayon, Senator, na nagtatambay dito para bantayan ka na hindi ka kuhanin para dalhin sa Daeg. Para sa inyong lahat na nandyan kayo sa labas. Alam ko, Sila lang, yung kinaya lang na i-finance ni Mike Defensor. Nandyan si Mike Defensor, naghakot. Siyempre, may budget yan. Ako, maganda na yung sitwasyon ko. Yung 6
Kahit anong daw gawin, hindi daw siya makukuha. Tingnan natin kung totoo yung kanyang mga sinasabi mamaya. Makatulong para magbago ang liderato ng Senado at kung hindi mo kaya biyahe talaga ako mag-exon eyes. Gusto nila na mag-people power. Kaya ginagatungan yung mga tao na pumunta sa Senado. Wala man. Sila lang. Yung dating grupo ng Maiso, hinakot po ni Mike Defensor. Siyempre, may budget yon. Kung walang budget, mag-uwian na yan. Lahat ng risk ko, lahat ng risk. Kinarami mo para mag-arting lang dito. Pero Naghahanap buhay din. grabe ang preparasyon nila. Preparasyon nila para hulihin ako. Nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. Matalino tayo, sir! Matalino! Israel. Magagaling! Kumakarte mga libe! Come on, Bato. Make my day. Your wish is my command, baby. Si Trillanes talaga ang taong may prinsipyo at may isang salita. Sabi mo kasi, Bato, siya ang aaresto sa'yo. Ayan na siya. Wearing a shirt and shorts, Senator Ronald Bato de la Rosa emerges from Senator Jingo Estrada's office as the Senate after spending a night there. Nagkuha na po siya. Nagbihis na ng damit, hindi na nakabarong. Ayan ang latest ngayon, mga kababayan. O, ito yung mga kaawa-awa, mga kababayan na mga DDS. Yan man lang, kukunti man lang sila. Tumulog sa nagpaumaga, natulog na lang sa kalsada, kawawa, dinamay pa. Tapos babayaran lang sila 500, 1,000. Hindi yan pupunta kung walang budget. Para din yung sa mga meeting di abansi po. Alam ba ninyo, meeting di abansi? Hinahakot yan lahat. Arkilado, yung jeep or bus, para mag-attend ng mga meeting di abanse, pag-eleksyon, hinahakot yan. Senator Bato de la Rosa says he spent the night inside the office of Senator Jingo Estrada after a tense standoff at the Senate yesterday, saying that he there because may pagkain naman doon. De la Rosa admitted and never expected the events that unfolded last night, adding that his camp will exhaust all legal remedies while awaiting action from the Supreme Court. He also appealed to President Bongbong Marcos not to surrender him to the ICC. Hindi daw niya alam. Sisihin mo ba to? Pinasubok ka ng mga kasama mo. Kasi vested interest kasi. At yung mga kasama niya sa minority, kasi sila yung dahilan kung bakit lumitaw si Bato para bumoto at ikodita si Tito Sen. Yan tuloy. Nagtagumpay kayo sa kodita na malamang ma-reverse lang. Maya-maya, bukas o sa makalawa, ma-reverse. Balik si Tito Sen. Pero si Bato, na-sacrifice si Bato, madideliver sa dahil. Bumayan, mga kababayan, tingnan niyo, nag-switch yung mga mula sa ilan nito? Ayan mo si Villar, dati na to. Itong dalawa, palibasa kapatid. Nasa minority ito. Tapos si Loren Ligarda. Bakit ito nag-switch ng allegiance? Kasi nasasangkot din yung kanyang anak at siya din may di ba, yung 1 billion. Puro ito may kaso. Maintindihan natin si Pia Cayetano, kapatid ni Alan Peter Cayetano. Siyempre, sasama sa kapatid. Si Mark Villar, sumama si Camille. Si Camille, itong dalawang ito, may kaso sa SEC. Pero may kaso? Oo. Ito yung mga kasama ni Alan Peter Cayetano. Si ICC. Si Bongo, ICC din ito. Malapit na. Si Mark Villar, flood control. Si yung 500 million din, control din. Si Marcoleta, may flood control din. Si Camille, flood control din. Si Jinggoy. Si yung 24 billion penalty ng anak, si Loren. Si Chis Escudero, flood control. Flood control din si Jinggoy. O si Joel Villanueva. Ayan ang mga kasama nila. Alam na ninyo.
kung bakit sila birds of the same feather flock together. Sabi dito, mga personal na interes ng mga nag-kodita, ang tanging nakikita nila para maligtas sila sa kanilang mga isyu ay hindi ma-impeach si Sara at manalong presidente. Payag ba kayo makaligtas ang mga taong ito sa corruption issue nila? Diyan ang rason kung bakit they are supporting Sara. Kasi hoping na pag si Sara na iligtas nila, maliligtas din sila sa 2028. Hindi na sila hahabulin. Kakalimutan na lang yung mga issue sa flood control, pati sa SEC. Pati yung 24 billion penalty ng anak ni Loren. O ngayon, si JBRC ito, nag-abstain. Tapos si Mig Subiri. JBRC Mig Subiri nag-abstain. Si JBRC alam niyo yung ginawa nito? May ethics complaint sa kanya. Tapos siya yung chairman ng ethics committee. Pinawalang sala niya yung sarili niya. Naglabas ng desisyon. Nagpapawalang sala sa kanyang sarili. O ito pala mga kababayan, yung mga kasangga ni Sara, 25. Those who voted against. Hindi man mga kilala yung iba. Mga kilala dito, ito. Si Kiko Barsaga, si Leandro, si Marcoleta, Paulo, si Suntay, dahil sa kalaswaan. Ang iba dito, si Iyo nga medyo kilalaman. Si Harold Duterte, yung tatlong Duterte, si Omar, yan, si Paulo Duterte, yung the rest, hindi man mga kilala. Yan mga kababayan, yung mga kasangga ni Sara Duterte natira. Paano manalo yan sa pagkapangulo? Sa pagkayo. Yung mga congressmen, sila yung may hawak ng distrito na ang mga botante nakalista. Lahat ng botante sa distrito nakalista ng congressman. Kaya paulit-ulit silang nananalo. Naintindihan na ninyo ang ibig sabihin nun? Sa pagkayo na mananalo si Sara. At si Sara, pabagsak ng pabagsak yung ratings. Bumatas na si Tulfo, si Rafi Tulfo, at humahabol si Leni Robredo. Hindi man hindi man nagdi-declare po. Matatalo po si Sara Duterte. May panawagan yung church. Sabi dito, may loyalty to personalities is becoming greater than loyalty to the Constitution. Woe to those so-called evil good and good evil. The Franciscan province of San Pedro Bautista expressed its moral outrage over the recent political maneuverings within the Senate that appear intended to protect vested interests and shield Vice President Sara Duterte from constitutional process of impeachment and public accountability. In the spirit of gospel and following the footsteps of Saint Francis of Assisi, who chose the way of truth, humility, and courageous witness before the powerful, we, the Franciscan province of San Pedro Bautista, raise our voice in deep alarm and moral outrage over the recent political maneuverings within the Senate that appear intended to protect vested interests and shield Vice President Sara Duterte from constitutional process of impeachment and public accountability. Naganda na po, nagsalita na sa ginagawang kawalangyaan po ng ilang mga senador dito sa issue ng impeachment ni Sara. At a time when the Filipino people cry for truth and justice, what we are witnessing is the painful spectacle of political loyalty being placed above the common good and conscience being surrendered to expediency and democratic institution being weakened by fear, compromise, and partisan calculation. This is not merely politics. This is moral issue. This is a question of truth. The impeachment process exists precisely because no public official is above accountability. Kung gusto ninyo, lagi kayong above the law. So this is not a moral issue. Not only moral issue, not merely politics. This is a moral issue. To deliberately obstruct, delay, manipulate, or neutralize this constitutional mechanism for the sake of political presentation is a trial of public trust. Mga traidor kayo sa tiwala, trinidor ninyo. Tiwala ng mga tao.
and an offense against the very foundation of democracy. As Franciscans, we cannot remain silent when truth is sacrificed for convenience, when power protects itself while the poor continue to suffer, and when those entrusted to serve the people chose political survival over moral integrity. Saint Francis of Assisi stood before the powers of his time, not with wealth or influence, but with the radical courage of the gospel. He embraced minority, humility in truth. He rejected the arrogance of domination and the corruption of self-interest. His life reminds us that authentic leadership is measured not by power, but by integrity and service. Today, we fear that many have forgotten this. We are witnessing a dangerous culture where loyalty to personalities, tulad ng mga Duterte, hindi na tinitingnan yung kamalian. Puro na lang personal loyalty. Kaya ang tawag natin sa mga senador na kalyado niya, Duterte senators. Not serving the interests of the Filipino people, but interests of Digong, interests of Sara. Nakakahiya. Pero sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Kaya dapat yan sa Senadong yan, isara. Loyalty to personalities is becoming greater than loyalty to the Constitution. Political alliances are being valued more than truth and justice. Silence and compromise are enabling the normalization of impunity. Public office is being treated as protection from accountability rather than a sacred responsibility to the people. The Senate is not called to protect dynasties or political ambitions. It is called to defend truth, justice, and the Constitution. History will remember not the excuses made in moments of moral crisis, but the courage shown within them. We therefore call on all senators and public officials to act not as protectors of political power, but as servants of the Filipino people, to reject the culture of impunity and political accommodation, to allow truth and due process to prevail without manipulation or obstruction, tulad ng ginagawa nila ngayon. Remember that public office is ultimately accountable before God, history, and the people. We likewise call upon church people, consecrated persons, young people, and all citizens of goodwill to remain vigilant. Encourageous democracy dies not only through tyranny but also through silence, fear, and moral indifference. And this Franciscan Jubilee year, as we journey toward the 8th centenary of the Easter of Saint Francis of Assisi, may we rediscover the prophetic courage to stand with truth even when it is costly, to defend justice even if it is unpopular, and to become instruments not a political convenience but a conscience and moral integrity. Iyan ang sulat po ng mga Franciscan province of Bautista. Was officially transmitted kanina. Nagapil siya. So, dun sa PCDC. Okay. So, yun yung Interpol representative na. So, yeah. So, ngayon, ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Diba? Hinamon niya ako. Kaya sinama ako yung mag-a-arresto. Diba? O ngayon, Yan ang matapang. ito ay ma-enforce. Kasi yung Senate, nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niya yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon. Yun ang binasa natin kanina. Akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities.
So ito yung okay. Ngayon, nananawagan tayo kay So dapat huwag idamay ni Bato yung mga tao. Kung talagang mahal niya yung mga tao, yung mga supporters niya, huwag niyang idamay na masaktan dahil sa kanyang personal na laban. So ito yung latest. PNP to enforce ICC warrant versus Bato de la Rosa only through Interpol and local court order. So hinihintay siguro. Yun na pala ito yung nabasa natin kanina. So sabi ng NBI, si Matibag, De La Rosa will not be arrested while under Senate custody. Ayan si De La Rosa, latest itong interview. To perform its duties. Papasok ako para mag-attend ng session. Tapos, ano? Okay na, okay na? Thank you very much. Hindi kayo! Ganyan! Narinig ko na nanawagan na suporta. Na parang senador suporta. Ito man lang yung crowd nila. Latest na video. Para sa amin, para sa akin, ordinaryong tao. Dinidap. Itatay ko. Nawag na ulit sa ginawa. Gagawin nila ulit kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ako magsakripisyo ng buhay ko. Protektahan lang. Puro man lang yan, ablada. Kahit mag-isa lang ako. Puro man lang yung kwento, mga kababayan, na kaya nilang buwis ng buhay doon. Mamaya yan, magsisipang takbuhan na yan. Lahat na niya kaming mga senador, stage na, sabi ni Amy Marcos. Nag-live kahapon, ipakita ko sa inyo. Sige ang daldal niya, I will live and die in this country. Nagtanungin si Senator Bato, I will live and die daw. Sige ang drama niya para, ayun ang style nila, mga kababayan. Para yung damdamin ng mga tao, si Sara pala, nag-react na rin. Mali yan, iginit ni Vice President Sara Duterte. Yan ang latest ngayon. Na mali daw yung pagsisilbi ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Ayon sa BC, dapat mo nang ipresenta sa korte sa Pilipinas ang anumang arrest warrant na galing sa labas ng bansa. Puro lang kayo. Ito yung last na ipakita ko sa inyo. Amy Marcos. Talaga. Nagtatambay dito, sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila, yan si Attorney Matibag, na galing sa... Hindi pala to. Yung latest po. Panginoon, inaalay namin sa iyo ang araw na ito, naway gabayan mo ang bawat senador. Sinong Panginoon ninyo? Si Digong ang Panginoon ninyo? O eto na naman ang makabagong balita, nakaharang, fully armed. O eto na naman ang makabagong balita, nakaharang, fully armed ang mga NBI agents dyan sa bukana ng Senado. Hindi ba kami pala aalisin? Magkakabarilan ba dito? Kami naka-hostage ba dito? Yung ba ang pakay nila? Yan ang pinapakalat niya. Naka-hostage daw sila. Anak lang kami. Puro fake news. Lahat ng NBI fully armed dyan sa pasukan ng Senado. Anong gagawin sa mga Senado? O eto na naman Di ba? makabagong balita. Tapos si Harry Roque, yun din ang pinapakalat na yung mga NBI daw, hino-stage na yung mga senador. What? Yes, sila. Mga kababayan, naniniwala sa kanilang mga pinapakalat na fake news. Saan ka nakakita na hino-stage na yung NBI? Hino-stage na ng NBI yung mga senador. Di ba? Napakalinaw na fake news. Ginagatungan nila yung damdamin ng mga tao para mag-people power doon sa Senado. Wala man pong pumupunta, kundi yung dating mga inahakot nila sa maisyo. O anyway, mga kababayan, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Spreading and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayusan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.